ay katulad o matutulad sa iglesia sa Corinto. Sabi na Apostol Pablo, hindi ko kayo pupurihin. Yung pagkain pa naman, easy na, di ba? Madalas nagiging easy na. Sana yung binibigay ito na kadalanan sa atin kapag tayo salo-salo kumakain. Masaya tayo. Nagkakaisa tayo, meron tayong unity dahil tayo mga anak ng Diyos. Pero madalas sa halip na makabuti ay nakakasama. Ano ang dapat nating iwasan? Dapat mag-ingat tayo. A past offense can never be undone. Ano ibig sabihin? Yung matagal na nagawang kasalanan sa iyo, hindi yan mawawala, hindi yan matatapos, except with forgiveness. Kung merong nagawa sa iyong kasalanan o pananakit ng iyong kapatid, hindi yan mawawala yung sugat na yan. No? Hindi yan mawawala sa puso mo maliban magpatawad ka. So, Ephesians chapter 4, verses 31 to 32. Ephesians 4, 31 to 32, sabi niya, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit. Huwag na kayong magbubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa iyo ng Diyos dahil kay Kristo. Hanggang hindi inaayos yung nakalipas o yung mga kasalanan na nakalipas na inaalagaan mo sa iyong puso, hindi yan maayos. No? Kaya na, magpatawad kayo. Kapag sinabi mo, kinalimutan ko na yun, sumalit mo nakikita mo siya, nananariwa sa puso mo, sa isip mo, yung ginawa niya, hindi mo talaga nakalimutan nyo. Hindi ka pa talaga nagpatawad. Idulog mo yan sa Diyos para umayos. Hindi yung maganda na makikita natin. Ang point natin ay ito, kahit na tayo yung mananampalataya, no? Believers are still sinners. Nagkakamali tayo lahat. We all offend and suffer offense. No? Tayo lahat ay nakakasakit at nagdurusa na sa pananakit. Dahil ba? Kailangan tayo magpatawad. Sabi ng kanta, to forgive is to forget, sabi. Kapag pinatawad mo na siya, kalimutan mo na yung nagawa niya. How can you be mad if you don't remember, sabi niya. Paano bang magagalit kung hindi mo na naaalala yung nagawa niya? Para magbabalik yung inyong relasyon, yung matamis na pagsasamahan bilang magkapatid kay Kristo, na meron kang inaalagaan. Dati pa, ganito na yan. No? Ganito na yan. Nakatatlong beses yan, isa na lang yan sa akin eh. Sabi pa, binibilang ano mo. So, ang point, kahit ako, kahit kayo, walang tao, walang Christian, na hindi nagkakamali at hindi nagkakasala. Ang pananakit ay
hindi mo mabuti yan. No? Ayaw natin yan. Ang mainam ay sabi ng scripture o yung kasabihan, sabi niya, huwag mo gawin, no? Or gawin mo sa kapwa mo yung nais mong gawin ng kapwa mo sa iyo. Okay? Gawin mo yung nais mong gawin ng kapwa mo sa iyo. Okay? So, ano ang remedy to simple anger? Ano ba yung remedy dyan? Paano yan na? Ano ba yung remedyo sa galit na yan? Ang sagot ay, be slow to anger. Alam niyo ba na dapat ay manatili o mas govern emotion. Hindi yung magibabaw yung ating damdamin. Ang dapat magibabaw ay yung pangunawa. Ang hinaon, sabi ng Carical 14:29, ang hinaon ay nagpapakita ng kaunawaan. Ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan, sabi niya. So, anong ibig niya sabihin? May pangunawa ka kung mahinaon ka. Sa kapagbanan, ang sabi natin, Yasay taway, makaintindihan kasi may naon niya kanta. Pagmagang taong madaling magalit, sabi niya nito, di ba? Pagka taong madaling magalit, ibang daw yung taong yun. Ang salitang pagmang sa English ay ignorant. Kung kapampangan ang gagamitin natin, no? Maklagay mo ito itaw yan, nagagawin mo ha. Okay, karoon naging kapampangan. Okay. So, ang remedy sa simple anger, yung pagkasalanan ng galit, ang gamot ay dapat maging ikaw mismo ay maging gagawin mo. Huwag ka kaagad magagalit. Dapat pag-ibabaw sa iyo yung pangulawa kesa sa damdamin mo. Ano ba yung makita natin? Live with slow to anger is slow to speak. Pag-ugnayin mo, pagsamahin mo. Ang mabagal na galit, no? Kapag ka mabagal kang magalit, hindi ka agad nagagalit, dapat kaya ka agad magsalita. Mabagal kang magsalita. Or kaya ka bisu-bisu magsalita. Ganon sa kapampangan, no? So, ano dapat gawin? Think more than speak. Proverbs 15:18, sabi niya, ang mainit na ulo'y umaantong sa alitan, ngunit pumapayapa sa kaguluhan ang mahinahong isipan, sabi niya. No? Kung mahinahon ang iyong isip, so, di ba? Kailan lamang nakita natin yung sasakyan at saka yung nagigitan yung motor, tapos sinapon ng motor yung sasakyan, tapos yung nila yung nagmamadeo, meron parang baril. O
O, simpleng gigitan lang. Meron pang namatay. So, nakita niyo, kung simple lang, nagigitan o siguro, hindi ko alam, nagmamadali. O tama, mamalagway, mapataklay ko. Diba? Sabi ng iba, paano nagmamadali, di ba? Kung hindi ka naman tinamaan, hindi ka naman nasaktan, kailangan pa mamulin, murahin, duruan na gano'n. Tapos hindi mo alam, may balik pa na. O may babalik ko ba kung nabalik ka, nabatay ka. So, kailangan niya yung pasensya, di ba? Dapat yan ang slow to anger, kailangan slow to speak ka naman. Yan ang bigyan na naman sa sarili, isipan mo ba? Think more than speak. Another way is, para po sa yung understanding, mas governed emotion, yung be quick to hear. Simple anger is rush talk. Alam niyo yung makasalanan galing ay yung padalos-dalos. No? Kagad yung may salita, hindi pa inintindi ng salita. No? So, nangyari, agad siyang binukan lahat agad siyang bigtas boses. So, ano yung sinasabi natin dito? Dapat mabilis ka makiramdam. Naroon na sinabi na. Nari yung question niya ba? Comment siya ba? O sisisya na ako ba? Mayroon ka nito. Kasi pagka napakahirap magsabi ng opinion, tapos ang iniisip mo, yung opinion niya, iniisip mo, mali, sinasabi niya mali ka. So, kung nangyari, galing ka. Magtatas ka ng boses. Pakinggan mo muna ng mabuti. Yun ang sinasabi natin dito. Be quick to hear. So, sabi niya, no, tingnan natin, yung understanding, mas governed emotion, dapat slow to anger ka. Slow to speak. Be quick to hear. Mabilis, pakinggan mo muna. Iyon ang unahin mo. Makinig ka muna doon sa sinabi niya. Pakinggan mo. May point ba siya? Tama ba siya? Hearsay ba yun? O katotohanan yung sinabi niya? Para makaiwas ka, no? Sa simple anger. Pangalawa, na remedy to simple anger is exercise conscious self-control. Ano ang ibig niya sabihin dito? Bantayan mo ang iyong sarili. Tinitignan mo lagi ang iyong sarili, baka pinipigil mo agad. No? Sa Proverbs 16:32, sabi niya, higit na mabuti ang tiyaga kaysa kapangyarihan at ang pagsupil sa sarili kaysa pagsakop sa mga bayan. Sabi niya, mas mabuti raw yung pagsupil sa sarili, pigilan mo yung sarili mo, kaysa kayong pagsakop sa isang bayan. Okay? Sa Kawikaan 19:11, sabi niya, ang pagpapatawad, kahit ang kainamunan ay nagpapakilala ng katalinuhan, ang pagpapatawad sa masamang ginawa sa kanya ay kanyang karagalan, sabi niya. Okay?
Maging malinaw. Kasi magpapakita yan ng katalinuhan. At ang pagpapatawad sa masamang ginawa ay karangalan, sabi ni Haring Solomon. So, i-exercise nyo. Gawin ninyo sa inyong sarili. Bantayan mo ang inyong sarili. Dapat conscious ka lagi. Tama ba yung iniisip ko? Tama ba yung narinig ko? Tama ba yung sinabi ko? Yung ginawa ko? Dapat conscious ka. Na dapat ay tigilin mo lagi ang sarili. Dapat, lagi kasi isip mo, gusto mo sabihin ko, tigilin mo ang sarili. Conscious ka. Kasi check mo kung tama. Dapat. Sa gayon, hindi ka magkakasala, no? Pangatlo, set it straight early and graciously. Ano ibig niya sabihin dito? Ayusin mo agad na mas maaga ang yung alitan. Yung graciously, ibig sabihin niya, kahit na ikaw, halimbawa yung ikaw ang so yung bihato, patawarin mo graciously. Always be conciliatory. Kapag yung yero, di ba yung yero pag may butas, laging pinuturuan niya ng tubig. Pagka hindi inayos siya, lalaki yun. Yung butas sa'yo, yung gilid doon ka, kalawangin lalaki yun. Kakainin na kalawang, lalaki yung butas. So, dapat bilang Christian sa ating relasyon sa kapwa, agad mo itong ayusin. Sabi ng Kawikaan 15:18, ang mainit na ulo yung mahantong sa alitan, ngunit pumapayapa sa kaguluhan ang mahinahong isipan sa dunya. Ano ang point natin dito? Ang point natin, being slow to anger is part of the glory of God. In His character, no? Characters, kasi marami siya katangian na dapat ay makita natin ang mapagkaharap natin sa atin din. Kung ang Diyos, kaya na, kung ang Diyos natin ay mabagal magalit, bakit tayo agad-agad nagagalit, di ba? Kaya siya na yung Diyos natin, siya yung supreme example natin, di ba? So, yung kanyang character, dapat ay mapasa atin, pag-aralan natin mabuti. Dahil, sabi nga, sa Exodus 34:6, sabi doon si Yahweh nagdaan sa harapan ni Moises at sinabi niya, akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. So, tignan ninyo, kung ganyan ang ating karakter, hindi tayo mahuhulog sa simple anger. Hindi tayo matatali niyan. Hindi tayo mahawakan ni Satanas dahil dyan. Ang challenge is, ano yung challenge? In a world full of anger and hatred, sa mundong ito na puno ng galit at buo, dapat stand out tayo bilang Christian. Stand out as one who is slow to anger. Kahit na ang lahat na nasa paligid natin ay madali lang ang magalit, dapat tayo hindi agad nagagalit. So, nawa po ay merong pagpapala na nakita natin dito sa ating lesson sa Christian Holiness. Ano po?
Kasi kailangan natin lahat dito. Kung ikaw ay Christian, dapat maging katangian natin ang kabanalan. Dahil sabi ng Diyos, dahil akong si Yahweh ay banal, dapat kayo maging banal. Tayo po'y manalangin, aming banal na kilang Diyos, pinupuri ka namin, nasasalamatan sa iyong mga salita. Mabusap ka sa amin, tulungan mo kami, i-convict mo kami sa mga maling ginagawa namin, makita namin ang aming sarili kung kami lumala dahil sa iyong katotohanan, sa iyong katuwiran. Tulungan mo kami na maging mapagpatawad sa iba, katulad ng pagpapatawad mo sa amin. Upang sa gayon ang aming pagtitipon, ang aming pagsamba, ay hindi po makanasaysay, kundi makapagbigay kami ng kalwalatian sa inyo. Ito po ang aming hiling at dalangin sa inyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless.